kaparokya, pag-uusapan po natin yung kalaban ng butihing Mayor Vico Soto na mga diskaya na ayon sa isang abogado mga kaparokya ay po pwedeng mga top contributors ng senador na si Rodante Marcoleta. Bakit kanyo mga kaparokya? May ipapanood ako sa inyong video na kung saan ay tila sinasabi nito mga kaparokya na po pwedeng ang nakalaban ng butihing Mayor Vico Soto na mga diskaya ang siyang sumuporta bilang financier sa pagtakbo nito bilang senador nitong nagdaang halalan. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin at sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood sa mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At sa mga hindi po nakakaalam, ang kinokontent po natin ay ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, and of course, ang butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, very vocal naman po ang butihing Mayor Vico Soto sa pagsasabing ang nakalaban nito ang isa sa mga gumawa or gumagawa ng anomalya sa nasabing lungsod. Isa nga po dyan mga kaparokya ay ang utang nito sa tax sa lungsod po ng Pasig, and of course mga kaparokya ay yung pagpapagawa ng mga building or mga property nito sa nasabing lungsod nang wala pong kaukulang permit. Kung meron man po ay kulang po sa permit na siyang ipinaglalaban po ng butihing mayor after ng midterm election, dahil mga kaparokya nung time ng campaign period ay hindi niya po inopen yung mga anomalyang pinagagawa ng nakatunggali nitong mga diskaya sapagkat ayaw nitong sabihin na namumulitika siya. At ngayon mga kaparokya ay very vocal po ang butihing Mayor Vico Soto pagdating sa mag-asawang diskaya. So yun nga po mga kaparokya, isang abogado ang nagsabi na baka or posible ang mag-asawang diskaya daw po di umano ang pwedeng naging contributors ng senador na si Rodante Marcoleta, na very controversial ngayon mga kaparokya sapagkat ang inilabas nito sa salin nito ay 51 million if I'm not mistaken, na kung saan ang ginastos nito sa nagdaang halalan ay 112 or 120 million. So correct nyo na lang po ako mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, may ipapanood ako sa inyong video na kung saan ayon kay Attorney Carlo Ibanez ay posibleng ang mga diskaya na siyang nakalaban ng butihing Mayor Vico Soto ang top contributors ng nasabing senador. So panoorin po natin to mga kaparokya. Sino nga ba ang mga contributors ng Marcoleta? At yung kinusabi ko na ko, itiyan sa mga diskaya. Kung naman ito yung interview niya sa Net25, siya mismo ang umangin na nagsisinungaling siya sa kanyang statement of contributions and expenditures or SOSE. Zero ang nilagay niya sa campaign contributions. Pero sa interview niya, sabi niya, meron naman daw talagang mga kaibigan na bigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw ng zero dahil pakiusap ng mga contributors na wag sila ang pangalanan. Hindi lang yan, sabi pa niya na may utang na loob siya sa mga contributors noon. Ngayon, ang tanong, bakit ayaw ipangalan ng mga contributors ang pangalan nila? Bakit gusto nilang manatiling sekreto? Hindi kaya ang perang bigay kay Marcoleta ay galing sa illegal na paraan. Parang pera na to galing sa tayo scam. At hindi kaya ang mga diskaya ang isa sa mga contributors niya. Kung ganon, that will explain a lot. Naiintindihan na natin bakit todo ang depensa ni Marcoleta sa mga diskaya. Kasi nga, may utang na loob siya sa kanya. Kaya ang iba na sinunod sa SOSE. Under RA 7166, obligado ang lahat ng kandidato na ilahan kung sino ang nagboto ng kampanya nila. Ang purpose niya is transparency. Para malaman ng kampayan kung kanino may utang na loob ang mga politiko.
politiko at kung sino ang pwedeng maka-influensya ng mga desisyon nila. Pero, kung nilagay ni Marcoleta na zero, at hindi niya sinabi kung sino ang totoong nagpondo sa kanya, hindi naman niya matutuhanan. At dahil doon, hindi natin alam kung kanino siya bibutang ng vote. At kanino nga ba, kaninong interest ang pinangalagaan niya sa Senado. Pero, hindi nga malayong isipin na ang mga diskaya ang nagpondo sa kanya. Kita naman sa lahat ng mga ginagawa niya pagdepensa sa kanila. Malamang, kasi may utang na loob siya sa kanila. At dapat niya bayaran ito. Well, mga kaparokya, posible kaya ang nakatunggali ng butihing Mayor Vico Soto ng mga diskaya ang siyang top contributors ni Senador Marcoleta nitong nagdaang midterm election? Posible po yan mga kaparokya sapagkat alam naman po natin na malaki po ang involvement ng mag-asawang ito kay Senador Marcoleta. Remember mga kaparokya, parte po ng insurance company ang asawa ni Marcoleta na siyang insurance company po ng mga diskaya. At posible mga kaparokya, ang sinasabi ni Ramon Tulfo na papabayad ng 1 billion ang isang mambabatas na nauwi sa 120 million. Tingin ko mga kaparokya, may possibility na may involvement dito bilang contributors ni Senador Marcoleta ang mag-asawang diskaya. So yun nga po mga kaparokya, utang na loob sa mag-asawang ito ang dahilan kung bakit todo ang pagdepensa ni Senador Marcoleta sa mag-asawang ito. At alam naman po natin mga kaparokya, sa dami po ng mga pwedeng maging state witness sa mga na-involve po sa flood control. Tulad nga po ni Bryce Hernandez at kung sino-sino pa, ay talagang pinaglalaban at tipong inaaway pa nga po nito si Senador Panfilo Lacson para mailagay lamang po under sa protection or bilang state witness ang mag-asawang diskaya. Yan po ang kapalit ng utang na loob na sinasabi ni Senador Marcoleta nung time na nagbigay po siya ng statement sa kanyang sariling programa sa Net 25. Grabe si Senador Marcoleta mga kaparokya, ang dami na pong kasinungalingan pinagsasabi. Kaya dapat talaga mga kaparokya ay maimbestigahan ang ginagawang ito ni Senador Rodante Marcoleta. At grabe din po mga parokya ang nakatunggali ni Mayor Vico Soto. Tama po ang sinabi ni Mayor Vico Soto na hindi po katiwa-tiwala ang mag-asawang diskaya. So kayo mga parokya, naniniwala ba kayo na ang posibleng tumulong kay Rodante Marcoleta ay ang mag-asawang diskaya? Paki-comment naman po ang opinion nyo patungkol nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you.